Magandang araw, ako si Ari. Tatalakayin natin ang isang galaw na magbabago ng patakaran sa gitnang silangan. At walang duda, maaapektuhan nito ang natitirang bahagi ng mundo sa isang paraan o iba pa. Ilang buwan nating tinalakay ang magkakahiwalay na bahagi, may galaw dito, may pahayag doon. Ngayon, malinaw na ang palaisipan dito sa Davos, Switzerland. At kasabay nito, sa libu-libong kilometro ang layo mula sa mga mamahaling kasuotang iyon. Sa Golpo, pinapainit na ang makina ng mga jet fighter sa deck ng aircraft carrier. Akala nila na ang pagpirma ng kasunduan sa Europa at pagtipon ng puwersang pandagat sa tapat ng Iran ay simpleng nagkataong magkasabay lang. Kung iniisip nila yon, dapat nilang panoorin ito hanggang dulo dahil sa koneksyon ng dalawang pangyayari. Maaaring ibinibigay na nila sa atin ang gabay kung saan patungo ang lahat ng ito na maaaring mangyari kahit sa mga susunod na araw. Papasok na tayo sa paksa, magsimula tayo kay Davos. Sa pulong na ito, nagtitipon ang mga lider ng mundo. Bawat isa ay may sariling pananaw upang ilahad ang kanilang hinaharap ayon sa kung ano ang makabubuti sa kanila. At pagkatapos, sa gitna ng lahat, magagawang ihanay at tanggapin ng kaunti ang sistema. Sige, ganoon. Sinimulan ni Donald Trump ang seremonya para opisyal na itatag ang lupon ng kapayapaan sa Gaza. Pero mag-ingat sa pangalan dahil ito ang perpektong panlilinlang para sa Gaza. Pinagmulan na lang ang natira. Para maintindihan ito, tingnan ang detalye. Tahimik na ipinanganak ang lupon bilang ikasiyam na punto sa 20 puntong plano ng kapayapaan ni Trump. Noong Setyembre, tinawag itong pansamantalang ahensya, pero ang nilagdaan kahapon sa Davos ay iba. Masasabi ba natin ngayon na nagmetastasis ito? Ayon sa sarili nitong charter, ito ay naging permanenteng internasyonal na organisasyon para itaguyod ang katatagan sa pandaigdigang tunggalian na may tahasang layunin na palitan ang mga tungkulin na hindi na ginagampanan ng United Nations. Pakinggan ninyong mabuti ito. Si Trump, bilang habang buhay na presidente ng lupon, ay gumawa ng eksklusibong club na may membership na nagkakahalaga ng $1 bilyong para sa permanenteng upuan. At ang listahan ng miyembro, isa itong geopolitical na lindol. Nandiyan ang Israel. Siyempre, isa sila sa mga pangunahing tauhan dito, sa mismong sentro ng rehiyon kung saan nagsimula ang lahat ng kaguluhang ito. Pero tingnan nyo kung sino pa ang pumirma. Hungary, Belarus. At isang mahalagang detalye, 8 bansang Muslim. Hindi ito chismis lang. Naglabas ng magkasanib na pahayag ang Saudi Arabia, Turkiya, Ehipto, Jordan, Indonesia, Pakistan, Qatar, at United Arab Emirates. Pag-isipan nyo yon. Mga bansang matindi ang kompetisyon sa isa't isa tulad ng Saudi Arabia at Qatar o Turkiya at Ehipto ngayon ay nagkakaisa sa ilalim ng isang estrukturang pinangunahan ni Donald Trump. Ang presyon kay Crown Prince Mohammed bin Salman ay naging lantad at halata sa publiko. Tahimik pa rin ang Riyadh, ngunit napilitan din silang sumama sa grupo sa huli. At may isa pang bisita. Napahanga rin niya ang ilang mga diplomatang Europeo. Si Vladimir Putin, Pangulo ng Rusya, ay pumayag sumama kay Trump gamit ang kanyang praktikal na pag-iisip. Pinanindigan niya ito at sinabing, may ilang kontrobersyal akong tao, pero ginagawa nila ang tungkulin nila. Kung sanggol lang iimbitahan, wala tayong mararating. Ito ang senaryo ng anti-United Nations habang ang Pransya at Reino Unido ay nagsasabing hindi o pag-aaralan pa ito. Habang ang Vatican at si Papa Leon XIV ay humihiling ng oras para mag-isip. Si Trump ay naglatag ng sariling mesa kasama ang mga manlalarong may armas at pera. Himayin pa natin ito dahil nandito ang demonyo sa mga detalye. Sa lupon na ito, nabuo ang mas maliit at mas makapangyarihang lupon ng ehekutibo ng Gaza na ipakikilala ngayong Biyernes. Ito ang tunay na sentro ng pamumuno. Ang mandato nito ay pangasiwaan ang pamamahala ng Gaza Strip hanggang sa katapusan ng taon. 27 ang mga nakaupo sa komiteng ehekutibo na iyon na sarado. Estados Unidos, United Arab Emirates, pero pati na rin Turkey at Qatar. Dito nagsisimulang kumumplikado ang sitwasyon.
lalo na sa interes ng Israel. Pinag-uusapan natin na kailangang pamahalaan ng Jerusalem ang araw-araw na panganib, simula sa pagprotekta ng kanilang mga hangganan, kasabay ng mga pangunahing taga-suporta ng ideolohiya ng Muslim Brotherhood. Isa itong matinding armas na may dalawang talim. Naipipigil ng Israel ang malayang pagkilos ng Turkey at Qatar. Itinali sila sa estrukturang pinamumunuan ng Estados Unidos, ngunit binigyan din ng lehitimong boses at boto sa muling pagtatayo at pamamahala ng Gaza sa susunod na 2 taon. Sulit bang magsalita rito, lalo na tungkol kay Hamas na nananatili sa likod ng dilaw na linyang binabantayan ng Israel? Isang ultimatum ang umalingaw-ngaw sa Davos. Hindi lang ito simpleng suhestyon. Diretsahan si Trump, walang daan pasulong hanggat hindi napapalaya ang huling bihag. Ganap ang kondisyon. Paano naman ang kinabukasan ng militar sa Gaza Strip? Ang mensahe niya sa seremonya ay tila pahayag ng katapusan. Kung di magdidisarma ang Hamas, katapusan nila iyon. Hindi na natin pinag-uusapan ang walang katapusang negosasyon o mga alanganing tigil putukan dahil palaging may mga bihag na sangkot. Ipinakita ni Trump ang isang 2 opsyon na pagpipilian para sa mga terorista sa Gaza. Pumili sila. Demilitarisasyon sa ilalim ng bagong lupon o tuluyang pagkalipol. Mahalagang paalala bago tayo magpatuloy. Maraming nagkokomento na hindi sila makapag-subscribe at hindi nila makita ang subscribe button sa channel na ito. Kaya ngayon mismo, tingnan mo kung nangyayari rin ito sa'yo. Kung lumalabas ba ang pindutan ng pag-subscribe. At suriin mo rin kung nakasubscribe ka na. Dahil marami ang akala nila ay nakasubscribe na sila, pero sa totoo lang, hindi pa. Sige, lahat ng ito ay nagdadala sa atin sa posisyon ng Israel. Ano ba talaga ang hinahanap ni Netanyahu sa usapang ito? May luhi ka ba ng realpolitik? Nakakakuha ng institusyonal na access ang Israel sa pagsali. Naiiwasan nito ang bangungot na senaryo kung saan ang mga desisyon tungkol sa Gaza ay ginagawa sa Cairo o Ankara nang hindi kinokonsulta ang Israel. Mas mabuti nang nasa loob ka, nakikipag-usap tungkol sa mga mekanismo ng demilitarisasyon at pagbabantay kay Erdogan, kaysa nasa labas ka lang at tumatanggap ng mga utos. Bukod pa rito, ang pagsali sa junta ay nagpapatunay ng lubos na pag-alay ng Israel sa doktrinang Trump na mahalaga para sa diplomatikong kaligtasan ng bansa. Maaaring ang kapalit nito ay soberanya. May mga tinig mula mismo sa koalisyon ng Israel at mga panlabas na kritiko na nagsasabing may malaking panganib. Ang naging halimbawa, kung papayagan nating ang international na organisasyon, kahit mga kaibigan, ang mamahala sa Gaza, ano pa ang maipagtatanggol natin? Kung gusto ng parehong lupon na ipatupad ito sa Judea at Samaria na sakop ng interes ng Israel, paano? Parang ginagawang international ang sigalot ng Palestino sa ilalim ng pangakong seguridad, pero ibinibigay ang susi ng pamamahalang sibil sa isang konsorsyum kung saan may mga kalahok na ayaw ng mabuti para sa mga Hudyo. Isa itong napakalaking sugal. Habang natutuyo ang tinta sa daos, nakatutok na ang militar sa Iran. Tingnan natin ang kasaysayan kamakailan para maintindihan ang nangyayari ngayon. Para maintindihan ang takot ng rehimen ng Iran, hindi lang dapat tingnan ang paparating na aircraft carrier, kundi alalahanin din ang nangyari noong Hunyo. Hindi pa rin nakaka-recover ang rehimen mula sa Operasyong Leon Ascendente, pati na rin sa pag-atake ng kasalang duguan. Dahil sa mga pangyayaring iyon, muntik nang mawalan ng lider ang seguridad ng Iran. Napatay ang mga general at tagapayo ni Khamenei na pinagkakatiwalaan ng kataas-taasang pinuno. Si Khamenei, 86 na taong gulang na tinawag ni Trump na may sakit, ay napapaligiran ngayon ng mga tapat ngunit walang karanasan. Ang paggawa ng desisyon sa Tehran ay pabago-bago at magulo, parang noong Revolusyon ng 79. Idagdag mo pa ang panloob na presyon. Mahigit 4,500 tao na ang nawala sa mundo. Ayon sa mga ahensya ng karapatang pantao, mas konektado pa ito sa rehimen, kaya posible pang mas mataas ang bilang. Nagpatuloy ang internet blockade mula Enero 8 hanggang ngayon, parang sugatang hayop na naipit ang rehimen.
At sinasamantala ko na rin ang pagkakataon para linawin ang isang bagay. Maraming tao ang nagsulat sa akin sa nakaraang video na bakit hindi ko raw sinasabi ng direkta ang mga bagay gaya ng kung ano talaga ang nangyayari tungkol sa ginawa ng rehimen sa mga yumao. Simple lang, hindi ko pwedeng sabihin dito, baka ma-block ako. Kaya kailangan kong maghinay-hinay at maingat na gamitin ang mga salita ko at umaasa ako sa inyong pangunawa. Sige, tuloy tayo. Kaya binibigyan tayo ng kasaysayan ng ideya sa maaaring mangyari sa usaping ito. Noong 1988 sa Iraq, napilitan ang Ayatollah at rehimen na tanggapin ang tigil putukan. Naipaliwanag niya ito noon bilang pag-inom ng lason sa kopa at ngayon ang estratehiya ni Trump ay tila pilitin si Khamenei na muling inumin ang kopa na iyon. Pilitin siyang makipagnegosasyon sa banta ng ganap na paglipol. Dahil totoo ang banta. Narito ang mga konkretong datos sa kasalukuyang pag-deploy. Tinatapos na ng Estados Unidos ang pagtitipon ng kanilang puwersa sa rehiyon. Tinatayang magsasara ang panahon ng paghahanda sa 1 o 2 linggo. Pinakamahaba na iyon? May 3 aircraft carrier sa lugar, kabilang ang United States ship Abraham Lincoln na tahimik na nag-ooperate at ngayon lang tumigil magpadala ng signal. May mga F-Strike Eagle Squadron at 3,000 at 1,000 dagdag na tropa tayong nakaposisyon. Hindi pa binabanggit ang dami. Ang toneladang mga armas na dumating sa rehiyon sa iba't ibang flight, sa iba't ibang base dito, na nagtitipon ng napakaraming puwersa at kagamitan ng armas. Sige, ano naman ang nangyayari sa Israel? Ano ang ginagawa ng mga ahensya ng seguridad? Sige, ang hepe ng Estado Mayor, Eyal Samir, bumisita at nag-inspeksyon ng FXXV fleet sa Nebatin Air Base. Isang bagay ang naibahagi natin ngayong linggo. Ang pagdating ng 3 bagong eroplano na Adir na idinagdag mismo sa fleet na ito at ngayon ay may kabuuang 48 eroplano na may pinakabagong teknolohiya. Mas mahalaga ang karanasan kaysa sa mga eroplano. Ipinaalala ni Samir sa mga piloto ang tapang nilang ipinakita noong 12 araw na digmaan kontra Iran noong Hunyo. Mayroon ang Israel na natatanging bagay. Mga pilotong may aktual na karanasan sa labanan laban sa makabagong depensa na wala sa ibang bansa. Kapag sinabi ni Samir na handa ang Israel para sa isang biglaang digmaan at para umatake ng malakas, hindi iyon basta salita lang. Ito ay kumpirmasyon na hindi maghihintay ang Israel na sila ang tamaan kung umatake ang Estados Unidos. Inaasahan ng Israel na sila ang target ng mabilis na tugon ng Iran at handa silang umatake agad sa mga nagpapalipad ng misil. Bilang pagtatapos, inaanyayahan ko kayong pagdugtungin ang lahat ng punto. Si Trump ay nagdaos ng pagpupulong para sa kapayapaan sa Davos, naningil ng $1 bilyong na bayad at pinaupo ang Israel, kasama ang Arabia Saudita, Turkiya at Ehipto. Kasabay nito, ipinadala niya kamakailan ang pinakamalaking hukbong dagat sa baybayin ng Iran. Hindi ito aksidente. Ang junta ang estrukturang pampulitikang pagpigil ayon sa mga estratehikong analista. Tinitiyak ni Trump na kung atakihin niya ang Iran para sa pagbabago ng rehimen o bagong kasunduang nuklear, kasama na sa alyansa ang mga pangunahing aktor na Sunni at Israel. At ipinagbili na ng Estados Unidos sa kanila ang mga aksyon ng bagong kaayusan bago gibain ang luma, nasa bingit tayo ng panganib. Ang diplomasya ay pinatatag sa Switzerland upang ang puwersa ay mailabas sa Golpo. Kaya manatili tayong mapagmatsyag sa lahat ng nangyayari dito sa rehiyon. Magbabantay tayo ng mabuti. Papasok na ang katapusan ng linggo kung saan maraming maaaring mangyari at napakaraming ingay ngayon sa lahat ng dako, ngunit nakalubog sa malalim na katahimikan ng militar. Kaya huwag kayong aalis nang hindi nagsusubscribe, nang hindi ina-activate ang kampanita para malaman ninyo kapag may bago akong video, at syempre, huwag kayong aalis nang hindi nag-iiwan ng like. Kita-kits tayo!